sa Pilipinas ang 11 Pinoy na lumikas mula West Bank at Lebanon. Kabilang sila sa mga naapektuhan ng girian ng Israel at Hamas, maging ng grupong Hezbollah. Balitang hatid ni Bam Alegre. Silang dalawa ang unang batch ng overseas Filipino workers na nakauwi sa Pilipinas mula sa West Bank territory ng Palestine. Simula nung sumiklab ang sigalot sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Pasado 9 kagabi nang dumating sila sa NAIA Terminal 1. May 23 pa OFW sa West Bank at 4 sa kanila ang humiling na rin ng repatriation. Dumating din kagabi ang 10 OFW na mula naman sa Lebanon na nag-transit muna sa Qatar. Isa sa kanila si Chara Jean Amor na 6 na buwan pa lang naghahanap buhay sa Lebanon bilang domestic worker. Bagamat hindi naman katulad ng sitwasyon sa Gaza ang nararanasan sa Lebanon, natakot rin daw sila. Patuloy rin kasi ang rocket exchange ng Israel at ang grupong Hezbollah na nasa southern Lebanon at sumusuporta sa Hamas. Nababahala na kami doon kasi nga gera doon sa Lebanon, doon sa South Lebanon po. Kaya ano po kami na umuwi dahil sa tulong ng gobyerno po. Nasa South lang po yung gera po, pero syempre kung baka mas grabe pa. Baka mas malala pa po ang mangyayari. Nananatiling hamon ang pagpapauwi sa mga OFW mula sa Lebanon, pero patuloy raw ang pagproseso sa kanila ng pamahalaan. Sa Israel kasi caregivers. Sa Lebanon, karamihan sa kanila mga OFW domestic workers. So mas kailangan pa talagang tutok at pagpaabot paalam, abiso, paalam sa mga Lebanese employers. A total of 20 from Lebanon, and at the moment we're processing mga 80 na nasa immigration authorities ng Lebanon, but the total number of requests there would be around 220 remaining. Makakatanggap ang mga OFW ng psychosocial support at medical check-up mula sa Department of Health. Gayon din ng 50,000 pesos mula sa Department of Migrant Workers at OWA at kabuhayan package mula sa TESDA at DSWD. I-evaluate po ng ating regional offices at kung makikita po yung pangangailangan halimbawa po ng medical, educational at iba pa pong pangangailangan nila sa family ay nakahanda po ang DSWD para tugunan ang mga yon. Yan ang balita ko, Bam Alegre ng GMA Integrated News. Trahedya ang sinapit ng 2 tao sa barangay San Dionisio, Parañaque matapos pong masunog ang nasa 20 bahay roon. Sabi ng Parañaque Fire Station, natagpuan ang bangkay ng isa sa mga nasawi sa loob ng banyo. Sa sala naman nakita ang isa pang bangkay. Hindi po sinabi ng mga otoridad kung magkaano-ano silang dalawa. Nagsimula ang apoy kaninang pasado 12:30 ng hating gabi at naapula makalipas ang mahigit 2 oras. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Ang itlog na sangkap sa ilang panghimagas tuwing Pasko, nako, tumaas na rin po ang presyo. Magkano na ba yan, Ivan? Nanganganib yata leche plan natin, na partner. Balita ko, Connie, sa ilang bilihan dyan sa Santa Cruz, Maynila, ay tumaas po ng 5 pesos ang kada tray na may 30 piraso. Ang pinakamura raw yung tinatawag nilang peewee size o mas maliit pa sa extra small. 210 pesos kada tray yan. Pataas siya ng pataas ang 10 pesos depende sa size ng itlog na bibilhin ninyo. Kaya yung ibang customer binibili na lang yung basag na itlog. 120 hanggang 240 pesos yan kada tray. Ang mahal mas mahal ng kaunti ang presyo ng itlog na ito sa Trabaho Market. At pinakamura ang extra small na 230 pesos kada tray. 300 pesos naman ang pinakamahal na jumbo size. Sabi po ng ilang nagtitinda, noong September pa nagmamahal ang presyo ng itlog. Tumataas daw yan kapag papalapit na ang December. Paliwanag naman ng ilang egg producer, humina ang produksyon kaya nagmahal ang itlog. Tiniyak naman ng Department of Agriculture, panandalian lang ang price hike sa itlog. Mga mare, ipinasilip na ang teaser para sa pelikulang Firefly na entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa 49th Metro Manila Film Festival. Pakiramdam ko, nung bata ako, buhay. Yung mga story ng nanay ko. Tandaan mo, Ton, pag nakarating ka sa isla ng mga alitaptap,
matutupad ang hiling mo. Ang ganda-ganda. Samahan si Tonton, played by Sparkle child star na si Ewan Micael sa kanyang paghahanap sa isang mythical island. Gaganap naman bilang nanay niya ang multi-awarded actress na si Alessandra De Rossi. Makakasama rin sa coming-of-age road trip drama film ang tambalang Isabel Ortega at Miguel Tan Felix. Siyempre, with special participation si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Mapapanood na yan simula sa araw ng Pasko. At ang latest, may 1.6 million views na sa Facebook ang 2023 Christmas Station ID ng Kapuso Network. Bukod sa Kapuso Stars, nag-feeling blessed din ngayong Christmas season ang GMA Integrated News at GMA Public Affairs personalities. Kabilang sina GMA Integrated News pillars Mel Tiangco, Vicky Morales at Arnold Clavio. Maging sina Kapuso anchors Pia Arcangel, Ivan Mayrina at Emil Sumangil. Spotted din ang inyong mga kabalitang sina Rafi Tima, Connie Season, Katrina Son at syempre ang yours truly, Aubrey Caroling Carampel. O diba? Yun na ang pangalan ng mare nyo. Present din ang multi-awarded journalist and host na si Jessica Soho. Tampok din po ang feel-good stories ng kabayanihan at pag-asa ng ating mga kapuso. Kabilang ang natulungan ng yumaong GMA Integrated News pillar na si Mike Enriquez. Samantala sa mga nagpaplano diyang bumiyahe pa Tagaytay, pwede na hongdaan ang bahagi ng Cavite-Laguna Expressway. Bukod sa mas mabilis na biyahe, Connie, may maagang pa Christmas pa. Uy, libre pa po ang toll dyan sa ngayon. At balita ko, dati raw 40 minutes ang biyahe galing Binyan papunta ng Tagaytay. Dahil po sa bagong bukas na kalsada na yan mula Silang East hanggang Aguinaldo Highway na yan, magiging 15 to 20 minutes na lang daw ang travel time. Paluluwagin din daw ng kalyeng yan ang traffic sa ilang bahagi ng Santa Rosa sa Laguna. Yun nga lang, hindi yan forever libre Sa ngayon po kasi abiso na lang ng Toll Regulatory Board ang inihintay bago maningil ng toll. Pasintabi po para rito sa susunod na balita ko. Patay at duguan ang isang babae na matagpuan sa isang apartel sa Caloocan. Ang kasama niya nag-check-in nakita pang tumatakas. Balitang hatid ni James Agustin. Nakadapa sa sahig, duguan at wala ng buhay. Ganyan natagpuan ng isang babae na ginilitan sa kwarto ng isang apartel sa Bagong Silang North Caloocan kagabi. Kwento ng empleyado ng apartel bago mag-alas 3 ng hapon nang mag-check-in ang biktima kasama ang isang lalaki. Nagulat na lang daw siya nang may marinig na humihingi ng tulong mag-aalas 7 ng gabi. May sumisigaw ng tulong na babae. Ay nag-ano na akong lalabas para puntahan. Yun naman din ang paglabas ng lalaki na yun nga may patak-patak ng dugo yung dinadaanan. So hindi na ako tumuloy, bumalik na po ako. Saka naman yung darating yung kasama ko, saka ko pinatawag ng barangay. Rumesponde ang mga taga-barangay. Nung sinamahan ako ng buhay na binuksan ng kwarto, nakikita ko nakadapa. So ang ginawa ko, siyempre police matter yun. Inunta ko yung station 13 ng yung East Bagong Silang Station 13, substation. Ayon sa Caloocan Police, base sa mga ID na nakuha mula sa bag ng biktima, 32 anyos ang babae na residente ng Pasig at kaarawan niya kahapon. Nakipag-ugnayan pa ang mga otoridad sa mga kaanak ng biktima. May nakuha raw na kitchen knife sa ilalim ng kama na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Nadiskubre rin ang 2 cellphone na itinago sa toilet tank. Hindi na muna nagbigay ng panayamang pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasama sa tinitingnan ng mga mensahe sa cellphone na posibleng magbigay ng lead sa pagkakakilanlan ng salarin at posibleng motibo sa krimen. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Live na sitwasyon po yan sa Rojas Boulevard sa mga
oras na ito, napakabigat po ng dali ng trapiko dyan sa bahagyan ng Rojas Boulevard. Pero mukhang may traffic light lang, ano? Hindi, nakasara may yan. closure, yung flyover. Yes, yung flyover. Yan, kanto pala ng EDSA at Rojas Boulevard. At ito po ay magtatagal November 12, no? So talagang inaasahan po yung build-up dyan. At dahil pa rin po yan, dun nga sa sinasabi mo, Ivan. Yung EDSA Rojas Boulevard flyover. Tatagal po yan hanggang November 12. Sa mga kabalita po nating motorista, po pwede pong gawing alternatibong ruta ang Service Road, Macapagal Avenue o Diokno Avenue. Nagka-tensyon po sa operasyon ng MMDA laban sa mga motoristang iligal na dumaraan sa busway. May balita live si Luisito Santos ng Super Radio DZBB. Luisito, yan ang may hirap Sila na yung wala sa lugar, sila pa yung nagalit, ganun ba? At mga otoridad pa yung minsan lumalabag, ha? Oo, alam mo, alanganin talaga yung kaligtasan ng mga traffic enforcer ng MMDA kapag magiging ugali ng motorista sa lansangan. Kaunay nito na Connie Ivan na uwi nga sa tensyon. Itong operasyon ng MMDA laban sa mga hindi autorisado mga sasakyan na dumadaan sa EDSA busway. Yan ay matapos nga na magtangkang tumakas sa ilang mga motorista na naparo ng MMDA dahil sa traffic violation sa northbound lane ng EDSA Cubao dito sa Quezon City. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Colonel Bong Nebria, pinaghahanap na nila ngayon yung dalawang magkaangkas na motorsiklo matapos na tumakas ng parahin ng MMDA dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo na nakasuot ng tsinelas. Mula kasi sa Cubao ay umabot hanggang Barangay Bagong Pag-asa ang habulan pero nakatakas pa rin yung mga rider. Samantala, 2 pulis naman ang naharang ng MMDA dahil din sa pagdaan sa busway. Isa rito ay walang lisensya na inimpound ang motorsiklo habang ang isa naman ay kinumpiska ng ticket o ng lisensya matapos na magtangkaring tumakas. Tinikitan din ng MMDA ang service vehicle ng 2 government offices dahil hindi autorisadong dumaan sa busway. Sa ngayon, karamihan sa mga nahuli rito ay mga motorcycle taxi at mga rider na umiiwas sa traffic kaya dumadaan sa busway. Nasa 31 motorista naman na nahuli ng MMDA at patuloy pa rin yung kanilang operasyon. Samantala, paalala sa mga motorista na simula sa Lunes, November 13 ay mas mataas na ang multa at parusa sa mga ipatutupad sa mga hindi autorisadong pagdaan sa EDSA busway. Multang 5,000 pesos ay ipapataw para sa first offense, 10,000 pesos at 1 buwang suspension ng driver's license. At pag sa ilalim sa road safety seminar, ang multa naman at parusa para sa second offense, third offense ay 20,000 pesos na multa at 1 taong suspension sa driver's license at 30,000 pesos naman at rekomendasyong i-revoke ang driver's license mula sa Land Transportation Office para naman sa ika-4 na offense. Paalala ng MMDA sa mga bus, emergency vehicles at government vehicle lang na tumutugon sa emergency ang pwedeng dumaan sa EDSA busway. Conivan. Maraming salamat, Luisito Santos ng DZBB. Mga kabalita, rumagasa ang baha sa ilang lugar sa Davao City dahil sa ilang oras na pag-ulan. Sa barangay Bago, Aplaya, umabot pa sa bewang ang tubig sa loob ng bahay ng ilang residente. May ilang lugar ang hanggang dibdib na. Kaya mga nasurpresang residente nahirapang lumikas. Sinakluluhan naman agad sila ng mga responding rescuer. Samantala, landslide ang namerwisyo sa barangay Assumption sa Conordal City, South Cotabato. Humambalang sa kalsada ang mga bato at putik at gumuho din ang gilid ng sapa. Ayon sa Pag-asa, low pressure area ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Mga kabalita, mababa naman ang tsansa ng binabantayan nating low pressure area na maging isang bagyo. Ayon sa Pag-asa, ngayong araw ay posibleng lumabas na ang nasabing low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Huling namata niya sa layong 395 kilometers west-southwest ng Puerto Princesa City, Palawan. Nagpapaulan din sa bansa ang easterlies, ang hanging amihan at mga local thunderstorm. Sa mga susunod na oras, asahan ng pag-uulan sa Palawan at malaking bahagi ng Mindanao, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din ang ipampanig ng Luzon at ng Visayas. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ito pa ang mabilisang balita ngayong Huwebes.
Nang dahil umano sa selos, sugatan ang isang babae matapos siyang barilin ng dating nobyo sa Narvacan, Ilocos Sur. Pinuntahan daw ng lasing na suspect ang bahay ng biktima para makipagbalikan pero hindi siya pinapasok. Nang bumalik, may dala na siyang baril at pinaputukan ang nanay ng dating girlfriend pero hindi tumama. Sunod niyang binaril ang biktima na tinamaan sa balakang. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa nakatakas na suspect. Love triangle naman ang dahilan ng away ng tatlong taga Bacolod City. Sa video, makikitang inuntog ng isang babae ang ulo ng isa pang babae sa kalsada. Hinabol naman ng isang lalaki ang nanguntog na babae at sinampal ito. Ayon sa pulisya, kasal ang lalaki sa iba pang babae. Wala raw gustong magsampa ng reklamo sa mga sangkot sa gulo, kaya ang pulisya na ang magsasampa rito. Balita ko, posibleng may refund sa electric bill bago matapos ang taon. At dahil daw yan, Connie, sa hindi otorisadong pagpapasa sa consumer ng ilang gastusin ng NGCP. Ang detalye sa balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa mga transmission lines na pinapatakbo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nakasalalay ang paghahatid ng kuryente. Pero sa ginawang regulatory review ng Energy Regulatory Commission o ERC, nasilip ang mga gastusing ipinasa ng NGCP sa publiko na wala naman daw kinalaman sa transmission ng kuryente. Kabuoang 2.4 billion pesos raw ito na ginamit para sa Corporate Social Responsibility o CSR, public relations at maging mga donasyon. CSR ang tawag sa mga proyektong pangkawang gawa o pagtulong sa lipunan o kalikasan. Pero ayon sa ERC, hindi tama, kaya hindi nila pinapayagan ang ginawang ito ng NGCP. Hindi raw nila pinapayagang ipasa sa consumer ang mga gastusing wala namang benepisyo sa mismong consumer, tulad na lang daw ng advertising expenses at COVID-19 donations. Sa resulta ng partial review nito sa NGCP, nagpa siyang ERC na ibaba ang kiniklaim na operating and maintenance expenses ng NGCP. Ibinaba din ng ERC ang total allowable revenues ng NGCP sa 183.49 billion pesos mula sa kiniklaim ng NGCP na 387.80 billion pesos mula 2016 hanggang 2020. Ang tanong, anong epekto nito sa electric bill ng mga consumer? Ayon sa ERC, hihintayin muna nila ang komento ng NGCP at ng publiko sa kanilang findings bago ito maging pinal. Kung hindi raw mababago ang kanilang naunang findings, magkakaroon ng refund ang mga consumer. Target daw nilang matapos ang prosesong ito bago matapos ang taon. Ayon naman sa NGCP, pag-aaralan muna nila ang paunang findings ng ERC bago maglabas ng pahayag. Yan ang balita ko. Sandra Aguinaldo ng GMA Integrated News. Mga kabalita, isinagawa po kaninang alas 9 ng umaga ang 4th quarter simultaneous earthquake drill sa buong bansa. Sentro ng aktibidad ngayong araw ang Kasiguran Aurora kung saan isinagawa ang ceremonial kick-off. Kabilang sa naki-duck cover and hold ay ilang government employees at mga estudyante. Nagsagawa rin ng rescue at first aid demonstration para sa mga posibleng sakuna na maranasan. Sabi ng OCD, paraan ng nationwide drill para mapaigti ang ating kahandaan sa lindol. Samantala, dismayado na sa mabagal na usad ng investigasyon ng ilang kaanak na mga nawawalang sabungero mula po Bulacan. Hindi rin daw nagpaparamdam ang police officer na dapat umaalalay sa kanila. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Magtatatlong taon nang nawawala sina Mark Joseph Ignacio, Glenn Hermar, Romualdo Diano, Eric Legaspi, Nerio Antecristo at Kiel Bohol, pero hanggang ngayon, wala pang naisasampang kaso dahil wala pa rin daw lead ang pulisya kung sino ang nasa likod ng krimen. Tatlong Pasko na kami ngayong December na hindi namin kasama yung mahal namin sa buhay. Masakit po talaga natanggapin na hanggang ngayon hindi pa namin nakukuha yung hustisya. Lalong tumatagal lalong nawawalan kami ng magandang balita sa kanila. Pawang mga taga Santa Maria, Bulacan ang grupong ito at nawala matapos na magsabong sa Santa Cruz, Laguna noong May 2021. Paniwala ng kanilang mga kaanak, may kinalaman din dito ang 6 na gwardiya na nadakip ng CIDG na itinuturong nasa likod din ng pagkawala naman ng 7 sabungero sa Manila Arena noong January 2021. Tila pampalubag loob na makitang nadakip sila pero para yan sa ibang kaso dahil nagtatagal na ang sa sarili nilang kaso
nakaramdam na sila ng tila kakaiba. Kala namin yun na yung umpisa ng hinahanap namin na stisya. Pero nakakadismaya kasi parang wala rin. Ang tagal na, nakakaduda. Alam naman po natin na talagang may kasalanan yung 6 pero parang mapapawalan po talaga ng sala. Ano masasabi ko? Sobrang nalulungkot po kami. Noong huling case conference na dinalahan nila sa DOJ, kasama si Secretary Boying Rimulya, nag-assign daw ng isang CIDG police officer para may umalalay sa kanilang mga hinaingat tanong. Pero pagkatapos daw ng pulong, After ng DOJ, ni Haniho, wala nang paramdam sa amin eh. Hindi rin siya nag-update sa amin. Walang update ng mga nangyari sa kaso namin kaya hindi niya kami tinatawagan. Hindi po ba? Pero kayo, tumatawag kayo sa kanya? Mini-miss call po namin siya. Nako-contact nyo? Hindi po. Minsan nagri-ring, hindi naman nasasagot. Baka busy. hindi na nga raw sila binibigyan ng update sa takbo ng pagdinig. Tinabla pa raw ng korte ang in-apply na warrant to search, seize and examine computer data na para sa kanila'y makakatulong. Talagang lubos na kami talagang nadismaya. Hindi namin malaman kung bakit. Kasi mas malaki ang chances na mailink yun sa mga ibang cases ng nawawala eh. Sabihin na lang nila kung saan nila ibinaong, kung saan nila dinala talaga yung mga pamilya namin ng matigil na kami sa paghahanap. Sana po bigyan niya kami ng aksyon na matulungan kami ng mahal na Pangulo. Patuloy naming sinusubok na makuna ng panig ang Department of Justice at PNP-CIDG. Yan ang balita ko, Emil Suwangil ng GMA Integrated News. Mga kabalita, hindi na po matutuloy sa December 9 ang special election sa 3rd District ng Negros Oriental. Ihahalal dapat dyan ang maging kapalit ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na inexpel sa pwesto. Ayon sa Commission on Elections, nagugat ang kanselasyon sa desisyon ng Kamara na iurong na ang panawagan para sa special election. Dahil hindi na yan tuloy, sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, si Speaker Martin Romualdez muna magsisilbing caretaker ng distrito hanggang sa eleksyon sa 2025. Update po tayo sa lagay ng ating mga OFW na na-repatriate na at ilang nananatili pa rin sa mga bansang Israel, Lebanon. Gayon din po sa 3 Pinoy na sugatan dahil sa pag-atake sa Ukraine. Nakasalang sa balita ko si DMW Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak. Yusek, good morning. Welcome sa balita ko. Magandang umaga, Sir Ivan and Ma'am Connie, sa inyong tagapakinig at kapanood. Morning, sir. Good morning, sir. Unahin na po muna natin yung 3 Pinoy po na sugatan sa isang pag-atake sa Ukraine. May detalye na ho ba tayo doon sa kanilang lagay? Agad naman tayong pumontak sa kanilang license manning agency at ang ulat na natanggap namin ay out of harm's way at out of danger yung 3 tripulante natin. Yung pinakamalubha ay nagkaroon ng fracture sa kanyang left hand. It so happened kasi na nandun sila sa may bridge kung saan nagkaroon ng impact ng missile, pero they were far enough not to obtain major injuries. So may fracture sa left hand, nasa ospital being treated yung isang engine trainee na most affected. And then yung kapitan at yung third mate suffered only minor injuries. They are safe and sound, still on board ship. And we have been coordinating with their manning agency and their ship owner para malaman kung ano ang eventuality. Kasi sa ngayon, ang logical option is to have them treated and repatriated. But we are currently discussing this, taking this up with their manning agency, and their respective families have also been notified that they are out of harm's way. That's good to know, sir. Pero kukumustahin din po natin yung lagay naman ng mga OFW natin sa Israel. At ilang batches pa ba ang inaasahan po nating uuwi sa Pilipinas? 2 nights ago, we just had our 6th batch, bringing to a total of 184. Yung mga nakauwi na from Israel. Kagabi, nasa airport kami para sumalubong sa Lebanon repatriates. So, bringing to a total of 20 yung mga repatriate na natin mula sa Lebanon. At meron ding 2 dumating kagabi. First group
OFWs from the West Bank. I see, okay. Konti lang naman ang OFW sa West Bank, around 25. So may 2 danumbalik at may 4 pang binaprocess natin for the West Bank na makauwi. Okay, pero yung mga OFW po natin na nasa Rafah border na papunta na sanang Egypt, pero hindi ho daw makatawid ng border, kamusta na po sila? At ano ho ang pangunang tulong po natin para sa kanila? Yes, ang ulat naman natin mula sa ating colleague from the DFA, no, Yusek Ed de Vega, ay yun nga, nakatawid yung 4 na po. At kasalukuyan lang na antala yung pag-exit out of the Rafah border crossing. At nananalig at nagdadasal tayo na maipagpatuloy yung kanilang pagdikas mula sa Gaza and into Egypt. And then pauwi na yung 40 na naitawid mula sa Egypt. I just want the DFA to make the effort, the adequate. Yusek, kumustahin naman namin yung sistema din ng pagproseso naman ng immigration requirements sa mga OFW natin sa Lebanon at gayon din sa West Bank? Yes, nabanggit ko na rin ito na just to explain na may konting panahon na kailangan iukol para sa pag-process ng OFWs natin from Lebanon as compared to Israel. Kasi mga domestic workers, ang 99% of OFWs in Lebanon. So tayo ay nakikipag-usap sa kanilang employers at merong iba sa kanila nga na may immigration issues, yung mga papers hindi kompleto. So dinadaan pa natin sa tinatawag nilang General Services Lebanon, the Lebanese Government Immigration Agency. At pinoprocess. So ngayon meron tayong 80 na under process sa Lebanese General Services. And hopefully, tayo naman ay optimistic that within a week's time makakauwi din sila. Yusek, ito ho mga nire-repatriate natin, these are otherwise gainfully employed na ngayon po ay mawawala ng hanap buhay. Ano ho kaya magiging long-term plans natin para sa mga returnees na maapektuhan po ang kabuhayan? Okay, since day one, the President has convened all the relevant government agencies and he had clearly directed us to act in unison sa pag-deliver ng serbisyo at programa sa mga nanunumbalik na OFWs. Higit kumulang 125,000 total cash assistance ang natatanggap ng bawat na nanunumbalik. At meron, kasi warlike ang conditions, no? So kakaiba ang sitwasyon. So halimbawa sa DMW at sa OWA, mataas talaga ang financial assistance benefit kapag ganitong sitwasyon kasi maantala ang trabaho, hihinto ang trabaho ng ating mga mahal na OFWs na nanunumbalik. Ngayon, sa livelihood, nakaamba ang training at ang ating una yung kamustahan session. We will convene very, very soon na kamustahan session ng mga nanunumbalik kasi doon natin malalaman kung sino ang seryoso ng pumasok sa livelihood at ipapasok natin sa training in partnership with the OWA and the DSWD and also the DTI. Nakapagpirmahan ng MOU si Sec Toots kay Sec Pascual ng Munyo. Okay. Tapos, empleo, training. Ando ng TESDA, si DG Mangodadato and his team are always there to provide not just financial assistance but training vouchers for free. Training sa TESDA accredited institution to any TESDA registered course na gusto nila to upgrade their skills, enhance their skills, develop new skills. And then, finally, Empleo, Sec Benny Laguesma also on hand with his team to provide employment facilitation services in partnerships with the respective PESO LGUs as well and the private sector. Okay. Yusek, maraming salamat po sa update na binigay ninyo sa amin. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Take care. God bless po. Salamat. DMW OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak. Nakausap po natin. Sa gitna ng bakbakan ng Israeli forces at grupong Hamas, ang pagsusumika po na makalikas ng mga sibilyang taga-Gaza. Libo-libo ang piniling lumakad ng ilang kilometro para makarating sa pansamantalang evacuation corridors. Ivan Connie, nakasama nga tayo sa bus na sumundo sa mga kababayan naman nating lumikas sa Gaza kahapon. At sa kwento sa atin ng kanilang hirap ng kanilang pinagdaanan. Inabot ng mahigit 24 oras yung kanilang biyahe mula nang pumasok sila sa Rafah border crossing hanggang sa makarating dito sa Cairo kung saan sila natutulog ngayon para sa kanilang flight mamayang gabi. Narito ang pahayag ng ilan sa ating mga nakausap.
natatakot din ako. Umiiyak na lang, darasal. So ito, awa ng Diyos, ito nasama na ako sa kanila. I feel happy that I'm safe for once in the past month, but I'm also very sad to have left Gaza. Kasabay nila ang 3 sanggol, 19 pang minor de edad at 2 buntis. Nakalikas din ng isang babaeng Palestinian na asawa ng isa sa mga Pinoy. May halos 100 patayong kababayan ang naiwan sa Gaza. Kahapon ay hindi natuloy yung pagtawid sa Rafah border ng 49 pang Pinoy at 11 Palestinian na asawa ng mga Pinoy matapos ngang muling isara yung border. Wala pang katiyakan kung kailan ito muling bubuksan. Sa mga nakang-araw nga, ibinalita natin na 2 buntis yung kasama sa mga lumikas kahapon at ang isa ay kabuhanan pa niya. Nakausap natin si Asma sa biyahe patungo dito sa Cairo at binanggit nga niya na kailangan niyang magpatingin sa doktor bago yung kanilang biyahe mamaya. Ang latest ay hindi siya bibigyan ng clearance ng doktor kung kaya kailangan niyang manatili dito sa Egypt at uuwi nilang sa Pilipinas pagkatapos niyang manganak. Sasamahan siya ng kanyang ina na mananatili dito sa Cairo at ayusin daw ng Philippine Embassy dito sa Cairo yung kaukulang travel papers ni Asma at yung kanyang ina maging yung isa niyang batang anak, gayong transit visa lamang natatagal ng 2 araw yung kanilang pananatili dito sa Egypt. Samantala, isinara nga muna yung Rafah border crossing ayon sa US State Department dahil daw ito sa hindi pa tinutukoy na security circumstance. Nakikipagtulungan na mga opisyal ng Amerika, ng Egypt at Israel para muling mabuksan ang border crossing para makapasok ang mga humanitarian assistance at mga nagpaparepatriate sa naipit na gyera. Matatanda ang binuksan ngayong border crossing kamakailan para makaraan yung ilang dayuhan at mga medical evacuee at kabilang sa mga nakalabas sa Gaza, yung mga kababayan nating Pilipino. Samantala, kinatuwa ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt na ligtas na nakarating doon ang unang batch ng mga Pilipino nakatawid sa Rafah border crossing. It's definitely a pleasure to be able to come up with a result. And we're glad that 40 Filipinos and 1 Palestinian spouse have reached with us dito sa Cairo. Halos 50 pang Pilipino at lagpas 10 Palestinian na naasawa ng mga Pinoy ang inaasang pang makakatawid sa border crossing oras na magbukas ito. Samantala, ngayon pong pabago-bago ang panahon, doble ingat po tayo sa ating kalusugan at mahirap pa namang magkasakit, di ba? Sa datos nga po ng Department of Health, mula January 1 hanggang October 14, mahigit 1,800 na ang nagkatigtas. 4 na beses yang mas marami kumpara po sa mahigit 450 sa kaparehong panahon noong 2022. May 6 na pong nasawi ngayong taon. Ayon kay infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante, isa sa mga dahilan nito ang mababang vaccination rate sa mga bata. Tumaas din po ng 49% ang mga tinamaan ng influenza-like illness ngayong pong taon. At kaugnay po ng pagtaas sa kaso ng measles sa bansa at paglaganap ng influenza-like illnesses. Nakasalang sa balita ko si DOH spokesperson Undersecretary Eric Tayag. Doc Eric, magandang umaga po. Welcome sa balita ko. Good morning. Magandang umaga, Iwan. Magandang umaga, Connie. Eto na nga ho, dapat na ho ba tayong mabahala doon sa halos 300% o 4 na beses na pagtaas po ng kaso ng tigdas o measles sa ating bansa? Alam mo, Connie, bunsod dyan ng 3 taong pandemic po natin na kung saan naging mababa talaga ang routine immunization sa tigdas. Kasi dapat bawat bata po, bago sila sumapit ng 1 taon, ay makadalawang dose po ng measles vaccine po natin. Yan ang tinatawag naming accumulation ng susceptible. Ibig sabihin, yung dami ng bata, taon-taon na hindi nabakunahan, naiipon po yan at maaaring tumaas nga. Kaya nga, kung matatandaan, Connie, hindi kami ng tulong sa inyo para mapalaganap natin. At nakumpleto na namin ng supplemental immunization activity sa tigdas na kung saan umabot naman tayo ng 85%. Okay, good. Subalit po nakikita natin at lalo na sa pagtatapos ng taon ay asahan pa rin tataas po yung bilang ng tigdas. Kaya nga pinapakiusap po namin sa mga magulang
yung mga baby nyo po, dalhin nyo na para mabakunan ng libre po. Huwag nyong ipagsasawalang bala. Bagamat sa tala namin, 6 lamang yung namatay, bawat buhay po mahalaga, Connie. Doc Eric, dumarami rin po yung kaso ng tinatamaan ng influenza-like illnesses. Ako ho, personal, nakaramdam din ako niyan. Diba? 2 weeks ago, Oo. tapos medyo matagal ho Sipon, hindi naman nilalagnat na mataas, pero parang may general body malaise lang na parang alam mo may hindi tama sa katawan mo. Ano ho ba itong virus sa umikot na to, Doc? Kasi tinamaan din tayo niyan Lahat tato. Oo, buong taon ay tumaas talaga yung influenza-like illness at sa tala namin, kalahati nito, mga batang wala pang 9 na taon. Sa mga senior citizen naman, may tinatamaan din. Paalala natin na may libreng bakuna tayo laban sa influenza. Ngayon, paglilinaw lamang, ang binibigay namin na ulat ay influenza-like illness sapagkat pinagsama-sama na namin dyan yung trangkaso, may ubot-sipon, at kasama na rin yung COVID. Pag may nakuha ho kaming sample sa mga nagpapatingin ho sa amin, pinapa-confirm ho namin. At tama nga, may ilan-ilan sa kanila na COVID pala, hindi lang trangkaso. So yung influenza-like, hindi naman lahat influenza yon. May COVID, merong influenza, at pag positive sa influenza, pinadadala namin yung sample nila sa World Health Organization sa Tokyo o kaya sa Australia para sa ganun mapag-aralan at malaman kung ano yung angkop na bakuna na gagamitin natin sa 1 taon. Ayun. Sa kaugnay na punto, Doc, marami ho sa mga kababayan natin ngayon nag-google na lang o kaya nagsa-self-medicate. Ay, totoo yan. Ano ho may papayo ninyo sa mga kababayan natin? Alam nyo, kung matagal na yung pag-uubo nyo, patingin po kayo, may tinatawag ho kasi tayong post-nasal drip kung saan yung sipon ho ay talagang tumatama sa lalamunan natin kaya hindi na ano yung pag-ubo natin. At saka yung may hika o kaya naman yung sinasabi nga natin na talagang parang na-allergy na. Yung iba nga, tinitingnan namin at nagne-nebulize na rin ng mga gamot. Importante ho, tama yung sinabi ni Ivan at saka ni Connie, kumonsulta muna po kayo dahil mahal din naman ng gamot. Totoo. At saka amihan season, talaga expected yan na darami. O ang dapat natin bantayan, yung iba kasi ay nag-antibiotics kagad. Nako. Wag nyo pong gagawin yan, lalo na hindi naman po kailangan. Ayan, wag mag-self-medicate. Paalala ho namin, kung mangyari ay wag muna kayong pumasok sa trabaho o para wag maghawa-hawa. Yung iba naman, kung kaya pa, nagmamas naman. Doon talaga. Para makapag-ingat. Subalit, hindi naman parating may mas yung mukha natin, lalo na pag kakain na tayo. So, maaaring kumalat pa rin talaga yan. Thank you so very much po sa inyong pag-update. Maraming salamat, Connie, Ivan. Yan po naman si DOH spokesperson Yusek Eric Tayag. Samantala, ito na, Ivan, meron Bukod pala tayo. sa traffic, Connie, problema ng mga motorista at siklistang katulad ko, yung mga lubak sa kalsada, naku, talagang hazard yan, road hazards. Maraming na aksidente, di ba? Sa Santa Maria, Bulacan, halimbawa, hindi na yan kinaya ng ilang mga residente. Kaya, syempre, nagpasaklolo na tayo. At sila doon kay Maring Susan. Pinagawa ni Susan yung kalsada? Enriquez. Abay, talaga doon naman. niya talaga, Ibang klase. napadaan. Susan, patulong naman! Nako, Ivan, Connie, eto, pahirapan nga ang mga residente sa isang barangay doon dahil ang kalsada nila hindi raw pantay kahit pantay yung sasakyan mo. Narito ang report. Sa kahabaan ng kalsadang ito sa Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan, ganito ang eksena araw-araw. Ang mga motorista kailangang mas maging maingat dahil ang kanilang dinaraanan hindi pantay. Espalme na po kasi marami po na aksidente. Tsaka nakakabala din po sa mga estudyante. Perpesyo nga kasi nga marami na mo problema dito sa daan na to. Marami dyan sumisemblang. Si Philip nakatira sa tapat mismo ng kalsada. Malaking perwisyo raw ito para sa kanya. Ang kanyang kotse dahil daw sa araw-araw na pagdaan dito, nasira na.
Nakakasira na po kasi may angat na po dito na semento. Kaya marami na rin po nadidisgrasya dito minsan. Ito po, gagasgas dito. Ito po, natatanggal na. Yung Francine po. Ayan po. Ang Santa Maria Water District na tinuturong responsable sa hindi maayos na daan, may paliwanag. Naglagay po kami ng 500 mm na tubo dun sa area. So mula po San Vicente hanggang Tumana po yan, which is around 4 kilometers po. Then yung pong restoration, nagawa na po namin yung pagsisimento ng karsada and around siguro po nasa 2.8 kilometers po na asphalt na namin. Ito po nakita nyo nung pinuntahan nyo is yan po yung 1.2 kilometer na pending namin para sa asphalt. Kompleto po tayo na warning po natin na uneven surface tapos accident prone area. Ayon pa kay Engineer Reyes, sisimulan na nila ang pag-aspalto sa natitirang bahagi ng kalsada kahit hindi pa nila natatanggap ang panibagong pondo mula sa sponsor ng proyekto. Para po matuloy lang po yung nasabing restoration, naglabas po yung Santa Maria Water District. Galing po sa internal funds po namin. So, konting pasensya na lang po siguro at hindi naman po namin ipapagwalang bahala po yung ginagawa namin. Wala naman daw natatanggap na formal na reklamo ang Santa Maria Water District tungkol sa kalsada. Pwede naman po siguro siyang tumulog sa office namin. Nandun naman po yung customer service namin tapos management po namin para po malaman kung paano tulong ang ibibigay po. Kung mapapatunayan po na yung kanilang iniwang kalsada ay yun po yung naging sanhi o cause po ng accidents, babagsak yan ma'am sa Article 2176 ng ating Civil Code. Nakasaad po doon na whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damage done. So, kasama po dyan na yung kanilang paglagay ng pipes ay responsibility rin po nila na ibalik po ng maayos yung kanilang yung trabaho po nila. Sa statement na pinadala sa amin ng Santa Maria Water District, sumang-ayon sila na alinsunod sa batas, may parusa o multa nga dahil sa damages. Kasama raw ito sa kontrata nila sa kontraktor ng proyekto. Ang Santa Maria Bulacan Police may paalala naman sa mga pedestrian at motorista. Kung may sirang kalsada ay alam natin kung saan yung portion na mag-slow down tayo, kailan tayo magtatakbo ng marahan at medyo mabilis. Sa mga kababayan namin na pag may sirang kalsada, huwag tayong magpakakumpiyansa na basta lang natin iiwasan yun kasi hindi natin alam na mayroon pala tayong kasalubong. Natapos naman na ang pag-aasfalto sa kalsada sa naturang barangay. Sa mga kabalita nating may problemang gustong iparating sa mga kinauukulan, maaari kayong mag-message sa Facebook page ng Balita Ko. Kapag may problema, humingi ng tulong.